qualities ng mga trainers at mga speakers. Ano dapat ang kanilang qualities? Okay? Bago ka magbigay ng training, dapat meron ka nito. Okay? Ano yung mga qualities na yun? So, pag-usapan natin ang basic qualities of network marketing trainers and speakers. Una, meron ka ba nito? Confidence! Okay? Ano nga na to? Confidence. Okay, sabihin mo sa sarili mo, I'm confident! I'm confident. Oo, ganunin mo ang katali mo, you're awesome! You're awesome. Di ba? So, una yan, confident. Pangalawa, commitment. Committed ka ba sa negosyo nito? Yes. Okay. Okay, commitment. Alright? Then, coachability, willing ka ba matuto? Willing ka ba i-coach? O, di ba? Kahit coach ka, dapat nagpapa-coach ka. Willing ka matuto sa mga kasamahan mo na alam mo may alam sa ganun, di ba? Next, communication skills. Dapat magaling kang mag-communicate. Then, believe in the products and company. Ito dapat ang qualities ng one of the qualities ng mga marketing trainers, network marketing trainers and speakers. Then, rapport and trust. Okay, marunong ka mag-establish ng connections. Then, positive and engaging personality. Dapat may nakita ka ng tao, masaya ang mga tao sa'yo. Hindi mo nakita ka, nalulungkot sila. Okay? So, dapat ang dating mo, kung nandiyan ka, yung smile mo, nakaka-apekto sa kanila, na napapasmile din sila, saka happy sila. Okay ba yun? Yes. I'm happy! I'm happy. Yes. I'm healthy! I'm healthy. I'm wealthy! I'm wealthy. Oh, sabi mo, you are amazing! Okay. Tuloy tayo mga kaibigan. So, yun na. Then yung tinatawag na strategic vision. Dapat meron ang trainer na gano'n. Maganda yung kanyang mga diskarte, okay? Kasi may vision siyang tinatarget. Then emotional intelligence. Dapat hindi ka agad madaling ma-irritate, no? Isa pa, nagsasalita ka. So biglang may sumatulog doon, huwag mong pagalitan. Sabihin mo na lang, okay, sabihin mo sa katabi mo, you're amazing! O gigising yun. Hindi na matutulog yun. So hindi mo kailangan pagalitan, di ba? Gagawa ka lang ng technique na para magising siya. So, hindi ka, kasi pag wala kang emotional intelligence, madali ka magalit, kasi mainis ka pa, di ba? Pag gaganong-ganon sa habang nakikinig. So, gawa ka ng technique na magising siya. So, other qualities, strategic thinking, genuine passion, intensity, adaptability, kaya marunong mag-adapt ang isang trainer, patience and empathy. Okay, naramdaman niya kung ano posibleng naramdaman ng mga audience, yung mga participants. Kaya paalam niya kung paano ito matulungan. Then, active listening skills. Na pag hindi nagsasalita ang trainer, pag nagsasalita yung mga participants, nakikinig talaga siya. Para makuha niya ang needs ng participants, tapos ibibigay niya ang tamang content o yung ang needs ng participants para ma-develop. Then, organizational skills. Dapat magaling siya sa pag-organize ng grupo, ng mga tao sa loob ng training. Kaya niya i-handle yung mga personalities. Next, subject matters. Expertise. Dapat siyempre, magaling ka dapat sa topic mo. Okay? Magaling ka dapat sa topic mo. Then, facilitation skills. Bakit facilitation? Kasi pinapacilitate mo lang yung participant para i-guide siya, para siya may matutunan at mabago yung sarili niya. Magkaroon ng transformation. Alright? Then leverage digital tools. Gamitin natin sa internet, etc. Pagkatapos ng training, dapat may review sila sa ating mga trainings through digital. May mga videos para ma-remind sila. Okay. At saka iba pang mga pwede na nasa internet. Since foster a supportive environment, set clear expectations, encourage personal growth, then build trust and authenticity. And again, dito sa network marketing, pag trainer ka, enhance your skills, develop leadership skills, practice presentation skills, then learn continuously. Are you learning?